Narito na ang inyong inspirasyon, solusyon sa inyong problema at pag-asa anuman ang kabigatan. Si Father Luciano Filoni dito sa Hope for the Heart. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito ang ating palatuntunang Hope for the Heart. Ako po si Father Luciano Filoni from the Diocese of Novaliches. Kumusta po kayo lahat? Kamusta ang inyong weekend? How was it? Did you enjoy? Did you have fun? Nakapagpahinga po kayo? Kamusta naman ang pakikinig sa ating Pangulo kanina sa kanyang sona? Napakaganda, no ho? So ngayon, mayroon po tayo isang napakagandang programa ngayon at ang usapan natin ngayon ay ang ebanghelyo ng araw na ito na talagang ang kahalagahan ng serbisyo. Binibigay ni Jesus na napakagandang importansya sa naglilingkod. Kaya mayroon din tayo ngayon gabi ng isang panauhin. Maya-mayang konti ipakilala ko sa inyo ang ating panauhin at ang kanyang napakagandang sharing tungkol sa paglilingkod. Mga kaibigan, ang ebanghelyo na pagninilayan natin ngayong gabi ay ang ebanghelyo ni San Mateo. Chapter 20, verses 20 to 28. Muli ho, kung may pagkakataon, pakihanap na lang ng gospel, ng Biblia. You can search online. Pwede niyong hanapin sa mga website. O di kaya open the Bible if you have it at home, or a Bible diary tulad nito, ang hawak ko ngayon. Pagnilayan natin ang ating ebanghelyo. Then the mother of James and John came to Jesus with her sons, and she knelt down to ask a favor. Jesus said to her, "What do you want?" And she answered, "Here you have my 2 sons. Grant that they may sit one at your right and one at your left in your kingdom." Jesus said to the brothers, "You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I am about to drink?" They answered, "We can." Jesus replied, "You will indeed drink my cup, but to sit at my right or at my left is not for me to grant. That will be for those for whom my Father has prepared it." The other 10 heard all this and were angry with the 2 brothers. Then Jesus called them to him and said, "You know that the rulers of nations behave like tyrants, and the powerful oppress them. It shall not be so among you. Whoever wants to be great in your community, let him minister to the community. And if you want to be the first of all, make yourself the servant of all. Be like the Son of Man, who came not to be served, but to serve and to give his life to redeem many." My dear friends, what a beautiful teaching we have in today's gospel. Put attention, no? Whoever wants to be great in your community, let him minister to the community. Gusto mo maging dakila sa komunidad? Pues ang pinaka-shortcut sa kadakilaan ng tunay
ay ang serbisyo. Kung gusto mo maging dakila, hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pangalang, titulo, sa pamamagitan ng posisyon, sa pamamagitan ng gamit, sa pamamagitan ng pag-akyat o pag-promote, kundi sa pamamagitan lamang ng tunay na paglilingkod. And the beauty of it ay na kahit sino sa atin ay pwede maging dakila. Dahil kahit sino sa atin pwede mag-serve. Ang susi nga ng kadakilaan ay sa paglilingkod. And we can do it. And we can do it in a simple, concrete, practical way. And this is the challenge today. Paanong maging dakila sa pamamagitan ng paglilingkod? Ang tanong para sa ating sharing ngayong gabi ay, ano nga ba ang paglilingkod mo sa komunidad? Ano bang konkretong ginagawa mo? May kapitbahay na parang inaampon mong lolo o lola na talagang binibigyan mo ng pagkain sa tuwing almusal, tanghalian dahil alam mo na wala siyang kasama sa bahay? O di kaya ikaw, pag naglinis ng harapan ng bahay mo, pati mga kapitbahay, sinama mo, konkretong paglilingkod? O ikaw ay nagbo-volunteer bilang choir member o lector o commentator sa iyong parokya? O ikaw ay volunteer ng isang feeding program? O ikaw ay nag-alaga sa mga katrabaho mo na nakasakit? Sa ibang bansa kayong parehas walang pamilyang malapit, kaya ikaw ang nagbo-volunteer. Ano nga ba ang konkretong paraan na ginagawa mo para maglingkod sa kapwa? Mga kaibigan, iiwan ko kayo sandali sa pamamagitan ng isang song na makakatulong sa ating pagninilay. Ito po'y request ng mga kapatid natin na sa Saudi Arabia na uhaw daw sa mga worship songs. Let us go for a moment of reflection while listening to this beautiful song. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. In the Father, there is freedom, there is
Ayan mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunang Hope for the Heart. Sa mga kaibigan nating na nagme-message, marami pong paraan no, sa inyong pako-connect sa ating. You can watch us through Facebook using 8 Trimedia Facebook page or also Almusalita Facebook page. You can also watch us using Ustream. You can type www.8trimedia.com and you will see us live. You can call. We have a hotline 412-0288, or if you prefer, you can text. Our text numbers for Globe is 0977-631-0607. For Smart, 0949-570-8003. Mga kaibigan, kung kayo ay nako-comment sa pamagitan ng Facebook, kindly say kung saan kayo naroroon. Napakaganda kasi malaman no, kung saan parte ng mundo kayo ay nandyan. At napakagandang subaybayan ang inyong mga mensahe. Dito mayroon pong Elisa. Sabi ni Elisa Torres, good evening Father, na late po yata ako. Good evening po sa mga kasama nyo sa studio. Salamat Elisa, hindi ka na late. Sabi ni Pinky, good evening Father, kumusta po? Okay naman ho. Sabi ni Tess, good evening Father. Si Pamela Juan is greeting us from Singapore. Hi Pamela, hi sa lahat ng OFWs dyan sa Singapore. Sabi ni Jessica Sumaya, hi Father, di na ako nakapagsimba kasi walang day off ko. Palagi ang nagdarasal from Taiwan. Sana maisama niyo ako sa dasal. Lalo na ang aking ama, may sakit siya sa puso. Thank you Father. Yes, of course Jessica, laging kasama ang lahat ng inyong mga intensyon. Sabi ni Chinese character, hello Father, good evening. Maraming salamat sa patuloy na mamamahagi ng salita ng ating Panginoon. God bless. Thank you. Cynthia is joining from Bacoor, Cavite. Si Antonia Ultra is joining us from Dubai. Thank you, Antonina. Sabi ni Leonora, hello Father. Ang saya lang po talaga ng sona ni Presidente Duterte. Tunay na mula sa puso niya ang kanyang sinasabi at nakikita ko po na ibubuhos na niya ang kanyang natitirang buhay para sa paglilingkod sa mga Filipino, sa bayan at higit sa lahat sa Diyos. Please include always Mr. President in prayer, Padre, sa tulong at awa ng Diyos. Amen. Alam mo, Leonora, agree ako sa iyo. Nakikita po natin yung sinseridad ng ating presidente. At nakikita din po natin na talagang willing siya magsakripisyo para sa bayan. At konkreto ang paglilingkod. Yung politika, tabi muna. At ngayon, focus siya sa serbisyo. At pagdating sa serbisyo, konkreto, tangible, totoong serbisyo. Tulad na para sa mga OFWs, isang one-stop shop na kung saan andoon kayo at lahat ng kailangang papeles ay isahan lang. Sa 3 araw, kukunin yung resulta. Yun ang ibig sabihin ng paglilingkod. Konkreto, praktikal, down to earth. I think pinagpala tayo ng Diyos sa punto ito ng ating history na meron tayong isang Pangulo na talagang naglilingkod sa bayan. Meron tayo isang Santo Papa na naglilingkod sa simbahan. Napakabait ang Diyos. Binibigyan ng mga konkretong halimbawa na kung anong ibig sabihin nito na ang kadakilaan ng isang tao ay sa serbisyo. Hindi sa magarbong kasuotan, mataas na posisyon o titulo, o sa dami ng kayamanan, kapangyarihan ng armas, kundi sa tunay, konkreto, mababang paglilingkod. Sabi ni Maria Cecilia de Leon, good PM Father, di po ako makapanood ng maayos. Ang bagal ng internet namin.
Ay mabuhay, hindi ako nag-iisa na may problema sa internet, ikaw din pala. Ha? Pero di bale, nangako si Pangulo Duterte na ayusin ang internet, and I believe in him. I believe in him. Ang internet is a way of connecting people, and we need a better provider for the whole country. Totoo po yun. Sabi ni Clarita, prayer for peace in the middle world. God bless. Father, thanks for everyday almusalita. Maraming salamat, Clarita. Si Doris joining us from Singapore. Magandang gabi sa inyo. Sabi ni Lea, good evening, Father, more power. Please include me always in your prayer, Father. Thank you from Taiwan. Wow, dumadami po yung ating mga kaibigan na from Taiwan, no? At muli ho sa December, pupunta ako sa Taiwan after Christmas para magbigay din ng recollection diyan sa mga OFW. Si Father Ramil Halil ay ino-organize na ito, kasamang madre na nagtratrabaho para sa mga Filipinos OFWs. At ito po'y isi-share natin on December. So yung mga sumusunod na on October in the US, in South Carolina, on December in Taiwan, January in Korea, and now we are arranging one in Australia. Lahat po ito yung mga pakakataon para makasama ang mga OFWs, magnilay, mag-reflect ng salita ng Diyos. At ngayong gabi mayroon po tayong panauhin na magbabahagi din sa punto ng ating pagninilayan ngayong gabi, ang kadakilaan ng serbisyo. So pahintulutan ninyo ako na ipakilala sa inyo ang ating panauhin ngayong gabi na walang iba kundi si Mr. Ernesto Taisa. Magandang gabi, Ernie. Welcome sa ating palatuntunan si Ernie po. Pakilala ko sa inyo, si Ernie ay isang chef by profession na nagtrabaho po sa iba't ibang hotel, at when he was about to go abroad to make money, he decided to stay in the Philippines at nagtrabaho para sa mga biktima ng mga kalamidad. Nag-give up ng kanyang profession at ng kanyang pangarap na kumita ng malaki para mag-stay at maglingkod sa sambayanan. Nagtrabaho po siya sa Caritas ng Diocese ng Novaliches nung kapanahunan ng Yolanda, and then lumipat po sa mga Jesuits sa Ateneo, sa isang institution called Simbahan Lingkod ng Bayan. At ngayon, Ernie, anong trabaho mo sa Simbahan Lingkod ng Bayan? Anong katungkulan mo doon? So, kakaumpisa ko lang po yung pagiging project manager sa Culion, Palawan, kung saan po sa Culion, Palawan to yung huling dinaanan ng Bagyong Yolanda. At meron po kaming housing project doon at mga yung multi-purpose evacuation center para sa mga IP communities at saka dalawang mga barangay po doon at livelihood nila. At bago lumipat ka sa Culion, ano naging trabaho mo? Before Culion po ay na-assign ako sa Region 8 bilang project officer, at ganun din po yung trabaho namin doon mula sa Eastern Samar, sa Borongan, sa Giwan, Salcedo, and Concepcion. Yung pinakamalayong lugar na napuntahan ko siguro na 3 oras yung bangka, 8 oras na land travel. So ito po lahat ay mga nasalanta ng bagyo. So yung meron po kaming livelihood doon, lalo na doon sa Calbayog City, doon sa Barangay Bontay ay nagpa-practice po sila ng organic rice farming. Then may housing project din po dito sa Palo in partnership po ng mga religious na Agustinian Sisters at saka Canossian Sisters naman doon sa Palo. Siyempre, pag kinumpara mo ang trabahong ito at yung pag-abroad, lalo yung pagsakay sa barko bilang chef, dihamag na talagang mas maliit ang makukuha mong
financial gain dito. Mas maliit ang iyong sahod definitely sa pag-stay sa bansa. Bakit mo ginagawang ito? Una siguro ay yung gusto kong makatulong at may konkretong nagagawa para sa kapwa. Hinangad ko rin naman na talagang magkaroon ng malaking sweldo, magkaroon ng malaking ipon. Kasi hindi rin naman ganun kaganda yung buhay ng aking pamilya at makatulong sa kanila. Pero parang iba yung nagagawa nung nakikita mong tumutulong ka sa kapwa mo. Lalong-lalo na yung mas nangangailangan pa na alam mong meron kang maibibigay. Tulad na lang halimbawa, passion ko naman ang pagluluto, pero nagamit ko rin naman sa trabaho ko dahil sa Tacloban ay natulungan namin yung community ng Calvary Hill. Ngayon meron na silang Calvary Meal Eatery. So parang dahil doon natulungan ko sila sa aking passion sa pagluluto, nakapagtayo kami sa pamamagitan ng Simbahang Lingkod ng Bayan na magkaroon sila ng kanilang negosyo sa eatery. Ano masasabi mo na nagbigay ng paglilingkod sa buhay mo? Paano ka na-enrich? Kasi nga, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ang kadakilaan ay sa serbisyo sa komunidad. Ano nga bang kadakilaan na nakuha mo doon sa serbisyo na yan? Ano ang epekto ng paglilingkod sa komunidad na nakuha mo sa iyong sariling buhay? Unang-una yung sariling kaligayahan na minsan hindi mo maipaliwanag yun, na parang kontento ka na kung ano man yung meron ako, na parang napasaya ko din yung taong mga nangangailangan. Hindi ko naman inisip na ako isang dakila, kundi parang yung kusa na lang na nararamdaman mo na masaya ka sa ginagawa mo. Siguro yun yung aking na. Kailangan ba maging mayaman para tumulong? Hindi naman po. Basta yung pakikinig mo lang sa tao na nangangailangan na isa ng kadakilaan siguro, na hindi mo naman kailangan ng malaking pera o hindi mo naman kailangan talaga ng pera upang ikaw ay tumulong sa kapwa mo. Siguro yung oras mo, pakikinig, yung presensya mo sa kanila, siguro yung isa sa pinakamahalagang natutunan ko rin, na wala rin naman akong maibigay sa kanila na pera, kundi yung mismong ako, mismong pakikinig sa kanila at mismong yung talento ko na naisa-share ko sa kanila. Okay, maraming salamat Ernie. Sa ilang sandali, babalik po tayo sa sharing na ito. Si Chef Ernie nag-share ng kanyang experience sa paglilingkod. Kayo mga kaibigan, ano nga ang masasabi niyo? Paano ma-connect itong turo ni Jesus na kung sino mang gusto maging dakila ay kailangan maglingkod sa komunidad? Ano nga bang kadakilaan makukuha mo sa paglilingkod sa komunidad? Masasabi mo na ang tao na naglilingkod, yung tunay, konkretong, mababaw, praktikal na paglilingkod, siya ba ay isang taong dakila? Pakiisip, pakipray, at higit sa lahat, pakishare. Kasi sa palatuntunan ito, ang pagbabahaginan, siya nga ay nagbibigay ng hope for the heart. Kaya sa ilang sandali ay tayo patuloy na magbabasa ng mga hindi lang greetings, kundi ng mga sharings. The greatness of service. Media Pro Incorporated. This is 8Try TV. Sa unang 6 na buwan, dapat breastfeeding lamang kay baby. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibabang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding hanggang 2 taon o higit pa. Mahalagang bahagi ito ng first 1,000 days ni baby. Isang paalala at pakikiisa sa buwan ng nutrisyon mula sa 8Try Media Broadcasting Network.
Heart. Mga usaping mula sa puso para sa puso. Tatalakay sa mga problema ng ating puso. Sasamahan kayo gabi-gabi handang dumamay. Ano man ang inyong hinaing sa pag-ibig. Heart to Heart. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa HRI TV. Hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network. Mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Narito na ang inyong inspirasyon, solusyon sa inyong problema at pag-asa anuman ang kabigatan. Si Father Luciano Filoni dito sa Hope for the Heart. Ayan mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunang Hope for the Heart. And we are sharing tonight tungkol sa napakagandang ebanghelyo ni Jesus. If you want to be great, you serve the community. Very concrete, very practical naman, no? Yung kadakilaan hahanapin mo hindi sa magarbong kasuotan, hindi sa malaking bank account, hindi sa mataas na titulo, kundi sa paglilingkod sa komunidad. Yun ang shortcut sa kaligayahan. Yun ang shortcut sa kadakilaan ng isang tao. The more you serve the community, konkretong, praktikal, simpleng paraan, ay naging shortcut sa pagiging dakila ng isang tao. Yung kadakilaan na nagsimula sa loob. Yung kadakilaan ng kalooban ng isang tao. Na maaaring hindi yumaman, maaaring hindi umasenso, maaaring hindi na-promote, maring hindi tumaas ang kanyang posisyon o titulo, ngunit tumaas ang kadakilaan ng kanyang kalooban. He grew big in front of God while serving. Sabi ni Joan Ong, good evening Father, pasyensya po, late ako at ang bagal din po ang internet namin. Yan, welcome to the group, Joan. Parehas tayong nahirapan sa internet ngayong gabi. Sabi ni Nerissa de la Cruz, Father, pakisama po ako at ang aking pamilya sa panalangin nyo. Dati po ako taga Sielito at nag-serve po ako sa Mother Butler. Nandito po ako now sa Montalban, Rizal. Nakikinig po ako sa inyo sa internet. Ay, hello Nerissa. Kamusta? Sabi ni Maria Leonora Paez, pakisama po sa prayers nyo si Lola Mila Ocampo, nasa ICU po siya ngayon. Maraming salamat. Isasama po natin sa ating dasal. Sabi ni Marie Chris Abong, ay sad talaga, hina ng net. Yan, marami po tayong nagre-reklamo ngayong gabi sa internet. Pasensya po. Sabi ni Liel, hello Father, umabot ako watching from Dubai. Hi, hello Liel, welcome. And si Susan Arsenal is joining from Camarin and complaining about the internet. Yan, maganda. Marami na tayo. Dumadami ang grupo ng mga complainants ngayon ng internet. Well, you know, usually I give you some personal sharings about the gospel. At kanina nung nakaisip ako, sino nga ba ang taong dakila na kilala ko na dakila sa paglilingkod? Dalawang persons came to my mind. Three persons came to my mind. And let me share the first experience with the first one. A few years ago, kasamang ibang pare ay pumunta kami sa La Union upang mag-retreat.
At nag-retreat kami sa retreat house ng Diocese of San Fernando, La Union. Pagdating namin, may matandang lalaki na nag-aayos ng mga kwarto. Naglalagay ng kumot, naglalagay ng ventilador. At noon dumating kami mga pare, pinakita niya ang aming mga kwarto at dinala yung mga kumot, ventilador para komportable kami. And after na pinaikot niya kami sa loob ng bahay, sabi niya, pag naiwan yung mga gamit nyo, pumunta kayo sa kabila. The bishop is waiting for you for lunch. Wow, sabi namin, imagine, no? Yung obispo ay naghihintay sa amin para makipag-lunch. Ha? Sinabihan itong matandang ito na mag-lunch kami sa bahay ni Bishop. So tuwan-tuwa kami, iniwan namin mga gamit, etc. And then we proceed to the house to meet the Bishop whom we didn't know. Hindi namin kilala ang obispo. And pagdating doon sa bahay ng obispo, malaki ang gulat namin. Dahil alam niyo mga kaibigan, yung matanda na nag-ayos ng mga higaan namin, na nagdala ng kumot at naglagay ng ventilador, siya nga pala ang obispo. Malaki ang gulat nung nakilala namin siya na ngayon kasalukuyang obispo ng Novaliches, si Bishop Antonio R. Tobias. Isa sa mga taon dakila sa paglilingkod. Hindi siya dakilang sa itsura. Pag nakita mo si Bishop, napakasimpleng matamit, napakasimpleng kumilos, napakasimpleng magsalita. Isang taong simple all throughout, as simple as a person can be. That's Bishop Antonio Tobias. He was then the Bishop of La Union and he is now the Bishop of Novaliches. Dakila sa paglilingkod. Isang tao na will always be the first one to receive you. Hindi siya kakain hanggang sa lahat ay nakakain. Hindi po siya kakain na hindi kasama ang kanyang driver sa hapagkainan. Isang tao na magbibitbit ng sariling bag, mag-ayos ng sariling gamit. Ang kadakilaan ng tao, at ito ipinapakita ni Bishop Tobias sa kanyang pagkatao, ang kadakilaan ng isang tao ay hindi sa itsurang dakila, kundi sa ugaling dakila. Kayo mga kaibigan, kwento nyo naman, ano ang ginagawa ng bawat isa sa inyo? Ano ang ginagawa mo bilang konkretong paglilingkod sa komunidad? How do you serve? Not your family this time, but the community. Kasi alam mo yung pagsiserve sa pamilya ay parang pagsiserve sa sarili. Yung family is part of us. So ang tanong ko ngayon, hindi sa pamilya, kundi lagpas ng pamilya ng konti. Sa iyong mga kapitbahayang, sa iyong komunidad, sa iyong grupo ng mga kaibigan o sa iyong mga katrabaho, kaopisina, how do you serve the community? Ano nga ba ang konkretong ginagawa ninyo, tulong, serbisyo, paglilingkod sa komunidad? Sabi ni Ampen Reolada, good evening, Father, pray for us to overcome all the trials that we are facing right now. Praying for all of you. So mga kaibigan, ngayong araw na ito, the challenge is great. The challenge is big. Hindi talagang madali itong paglilingkod sa komunidad. Pero yung kahalagahan ng turo ni Jesus is the only way to be great in life. You can't really do simple things. Actually, yung serbisyo ay sa mga maliliit na bagay .
Bihirang-bihira po tayo gagawa ng mga malalaking dakilang bagay. It's just as simple as serving the table. It's just as simple as asking yung katabi mo, titimpla ko ng kape, gusto mo ba? Akong bahala. Bigyan kita. Yun tipo yung mga tao sa opisina na nag-ayos ng pantry sa opisina. Yun tipo yung mga lola na hindi lang nagwawalis ng sariling harapan, kundi pati yung mga harap ng ibang bahay ay sinama. Ito yung mga tao na nag-volunteer maging tanod. Ito yung mga tao na nagbo-volunteer sa barangay. Ito yung mga nanay na walang masyadong alam pero gustong mag-serve. Let me share one beautiful experience I had yesterday. Sa parokya namin, sa Our Lady of Lourdes sa Camarin, we are launching a new program, parish-based rehabilitation program for drug dependents o mga addict na gusto magbagong buhay. Alam ninyo na malakas yung kampanya ng gobyerno natin labang kontra sa droga at tayo ay sumusuporta ng buong puso kasi talagang cancer sa lipunan itong drugs. Ngunit hindi sapat po na sila ay papatayin o babariling. Kailangan bibigyan ng pagkakataon yung mga gustong magbago. At yung gobyerno is overflowed. Talagang hindi nila kaya ma-accommodate lahat ng kailangan ng rehabilitation. And I think mga churches, mga parokya ay pwede magbigay ng kontribusyon, ng tulong sa gobyerno. So sa parokya namin, ino-organize po namin ng isang parish-based rehabilitation program. And kahapon sa misa, in-announce ko itong programa at humingi ako ng mga volunteers. And there were 2 volunteers, especially I was very touched. One ay isang nanay. Sabi niya, Father, hindi ako psychologist, hindi ako doktora, hindi ako social worker, hindi ako occupational therapist. Ako ay isang simpleng lola. Ang kayang kong gawin, magluto ng breakfast o merienda o kung anong ipapakain nyo sa mga adik, yun ang kaya kong gawin. So beautiful. Yun ang kaya ko. But yun ay napakahalaga. So si Lola ay maging bahagi ng programang ito sa simpleng paraan magluto. And then nakaroon ng isa pang lumapit at sabi niya, Father, I'm a former addict. Naranasan ko yung dependence sa droga at kung gaano nagulo ang aking buhay at ang aking pamilya. At na-rehabilitate po ako. Kaya gusto kong tumulong magbigay ng chance, ng second chance sa mga dependent sa droga na gustong magbagong buhay. What I can give is not a professional help but my own personal experience. You see, to serve, you don't need to be extraordinarily prepared. You don't need to be super strong, malakas, mayaman, well-equipped, highly professionally trained. Lahat po yun ay maganda if you are. Kung ikaw ay professional, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay malakas, di salamat sa Diyos. Talaga nasa magandang posisyon para tumulong. But if you are not, if you are old or sick or poor or uneducated, pwede kang palang maglingkod. Ang kadakilaan na tinutukoy ni Jesus sa paglilingkod ay sa puso ng gagaling, hindi sa mga titles, sa kayamanan, sa kung anumang material mayroon. Ito'y galing sa puso. Isn't it beautiful na ang bawat isa sa ating mangmang o super edukado, ang bawat isa sa atin ay pwede maging dakila dahil ang kadakilaan ay sa serbisyo. Di ba napakagandang ito?
kaibigan, kung kayo ay makakonect sa Facebook, you can send your sharings, your comments sa pamamagitan ng Facebook page 8 Trimedia or Almusalita. If you are connecting with straight through the internet, you can go to www.8trimedia.com. If you have cable link, you can watch us on channel 7. And also you can call if you want to make a prayer request or a sharing or ask for advice. Our hotline is 412-0288. You can also follow us on Twitter at 8Trimedia. Follow us on Instagram at 8Trimedia. You can also text using Globe. The number is 0977-631-0607 or using Smart 0949-570-8003. Sabi ni Charlene Melgar, good evening po, Father. God bless. Everyday po ako nakikinig ng mga gospels na isineshare ko rin po ito na maparinig din ng kapwa ko OFW dito sa Taiwan na walang day off para makasimba. Salamat po kasi ginawa niyo po ito upang maiwasan ang uhaw namin sa mga salita ng Diyos. Salamat po and God bless. Si Charlene Melgar from Taiwan. Sabi ni Ampen Reolada, Father, kindly include in your prayers sila Brother Jeff and Sister Maay Cabral from emotional stress na nakaligtas sila sa car accident. God bless. Lahat po ang inyong mga prayer intentions ay dinadala po nating sa dasal, dinadala po nating araw-araw sa banal na Eucharistia. Remember that all your intentions, we offer the Mass every day for them. And so, if you want to pray for a special intention and you want the family of Almusalita to pray, you just send your prayer intentions and we will offer the Mass. And also the people that are joining us, our family of Almusalita that is growing, is a family with already 7,500 and more growing every day. Mga members, we are all praying for your intentions. And thank you sa lahat po ng sumama at napanood kahapon ang first broadcasted Mass live using Almusalita. We had 22,000 people watching the Mass yesterday live. We were so blessed and so touched to be able to connect mga OFWs, especially sa iba't ibang parte ng mundo na nakinig, nagsimba sa pamamagitan ng internet, sa pamamagitan ng Facebook. So, mga kaibigan, habang kayo ay magbibigay ng inyong mga komento, muli kausapin natin ang ating kaibigan, si Ernesto, para magsishare ng kanyang karanasan dahil siya ay isa sa mga naglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga taong nasalanta. Ernie, hello again. Hi, Father. Bakit sa mga nasalanta? Bakit
Yon ang pinaglilingkuran ninyo. Madalas kasi yung mga areas na pinupuntahan namin ay ito yung mga hindi sikat. Minsan kasi pag may mga nasalanta ay madalas pinipick up din ng mga news, ng mga dito, parang nakafocus sa isang lugar. So yung pinupuntahan po ng Simbahang Lingkod ng Bayan ay ito yung mga hindi napapabayaan or hindi pinapasok ng mga iba't ibang ahensya or ng mga iba't ibang tulong. Kaya mas pumupunta kami doon dahil mas kailangan nila. Paano nyo nakilala? I mean, kung hindi sila sikat, let's say, halimbawa, nung Yolanda, Tacloban, no? Everybody, all cameras ng buong mundo ay nakatutok sa Tacloban. Paano nyo nalaman na may ibang lugar na hindi sumikat sa media pero na nangangailangan? Paano nyo nakilala sila? Kadalasan po yung partner namin sa community or sa ground ay yung sa simbahan din. Kung hindi doon sa social action ng diocese, ay yung may mga madre na pumupunta sa ground talaga. Or yung iba naman po, pinapadala kami mga project officer, pinupuntahan yung mga lugar at nakikita namin na ito yung mga lugar na hindi talaga napapansin. Ito yung mga lugar na napapabayaan, o ito yung mga lugar na hindi nabibigyan talaga ng tulong at hindi naaabutan. Isang halimbawa po, halimbawa sa Tacloban po ay talagang sikat naman siya noong kasagsagan ng Bagyong Yolanda dahil doon dumag sa lahat ng tulong. Pero may isang community doon na parang bukod tangi, kumbaga na hindi sila, sabihin natin na hindi masyadong nabigyan o napansin, nabigyan ng tulong. At ito nga po yun sa Calvary Hill. So dito po, lumapit kami sa simbahan at si Monsignor yung sa pastor doon sa Santo Niño Parish sa Tacloban, dinala kami doon sa lugar na yon at kinausap yung mga tao at active po sa simbahan yung mga leaders doon at doon nag-umpisa po na talagang yung tulong bumuhos na sa kanila, sunod-sunod na yung tulong na naibigay sa kanila nung pumasok na rin ang Simbahang Lingkod ng Bayan. Sino itong Simbahan Lingkod ng Bayan? Ano ito? Yung Simbahang Lingkod ng Bayan po ay ito yung socio-political apostolate ng Kapisanan ni Jesus dito po sa bansang Pilipinas. So meron po kaming dalawang programa. Ito po ay yung sa political education or yung itinusulong namin yung good governance. Yung pangalawa po ay yung sa disaster risk reduction management program. At nag-umpisa po ang Simbahang Lingkod ng Bayan noong EDSA, kung saan ang mga yung mga brother Jesuit po noon ay sila po yung naging Namprel Marines. So simula po doon, 30 years na pang Simbahang Lingkod ng Bayan at naumpisahan din ang programa ng pagtulong sa mga nasalanta noong pumutok ang bulkang Pinatubo. So parang sunod-sunod na yan hanggang sa naging empleyado na ako o naging kasama na rin po ako sa pagsusulong doon sa pagtulong sa mga nasalanta nitong dumating ang Bagyong Yolanda. Okay. Maraming salamat, Ernie. At bago matapos ang ating palatuntunan ay tatanungin natin si Ernie ang experiences niya sa mga tao naman. Baka yung mga tao na nasalanta, baka sila din ay may diwa ng dakila, diwa ng paglilingkod. Ngayon po pupunta po tayo sa ilang commercials and after, sa ilang sandali, babalik po ang ating palatuntunang Hope for the Heart dito sa 8 Media. 8 Media Pro Incorporated. This is 8 TV. I asked Kevin to throw together maybe a couple of logos for us. Oh. Is it the boobs you don't like? Because I can make them bigger. Somebody's trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones that can save it. Let's go. We need to fight these damn ghosts. That is a deadly high five. Don't piss off the ghosts. Really? My dad joined Starfleet because he believed in it. I joined on a dare. You joined to see if you could live up to him. My God.
why you're here. Why we are all here. Our captain will come for us. Mercy will be the last thing on his mind. I'm counting on it. My God, that's Jason Bourne. Why would he come back now? I know who I am. I remember everything. Remembering everything doesn't mean you know everything. Tell me. The world is at war. We need the perfect weapon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang inyong inspirasyon, solusyon sa inyong problema at pag-asa anuman ang kabigatan. Si Father Luciano Filoni dito sa Hope for the Heart. Ayan, welcome back mga kaibigan. Dito po tayo sa ating palatuntunang Hope for the Heart. Again, tayo ay live sa 8trimedia.com o sa cable link, channel 7. You can also watch us using Facebook, 8trimedia, or our page, Almusalita. You can also contact us using our hotline, 412-0288, or text us using globe number 0977-631-0607 or smart 0949-570-8003. Sabi ni Josephine Cabayao, good evening. Please bless my mom today. It's her birthday. Thank you po. Thank you to your mom, Josephine, and also to Ate Brenda, volunteer ng parokya ko na nagdiriwan ng kanyang kaarawan. At si Reverend Marvin, ang deacon na naka-assign sa parokya ng Lourdes, ay nagdiriwan ng first year anniversary as a deacon. Sabi ni Cherry Manakil de los Reyes, good evening, Father. God bless from Hong Kong. Hello, Cherry. Sabi ni Reggie, good evening, Father. God bless. God bless you for inspiring people through your program. Thank you so much. Mga kaibigan, ang reflection natin ngayon, kahit ang internet natin ay kalaban natin ngayong gabi, pasyensya po dyan. But ang ating pagninilay ay ang kadakilaan ng serbisyo. Isa napakagandang aral ng Panginoong Jesus. Gusto mo maging dakila, pues huwag mong hanapin ito sa promotion, huwag mo hanapin ito sa paglagay ng maraming titulo before your name. Huwag mong hanapin ito sa pagtaas ng sweldo mo. Lahat ng mga bagay na ito ay okay na okay. Walang problema na umasenso, walang problema na na-promote, walang problema na na-achieve ng mga academic success. But ang kadakilaan ay hindi dyan. Kahit anong hahanapin yan, hindi ka maging dakila kahit anong dakila ng iyong pangalang, opisina, bilang ng mga alipin o naglilingkod sa iyo, talagang hindi mo makuha dyan, kundi sa serbisyo. And I think that's why, Pangulo Duterte comes across as a sincere man na talagang gusto maglingkod sa bayan. Dahil napakasimpleng magsuot ng damit, napakasimple at mababaw na tao, isang simpleng tao na, nilalapitan, kinakausap yung mga tao sa paligid niya, but he serves. At yung serbisyo ay konkreto, simple, tangible, andyan naabot kamay, naramdaman. And I think yun ang invitation sa ating, no? You want to be great,
find greatness in service. Sabi ni Welsh Clement, "Good evening, Father. Please help me pray for the good health of my mother, Linda Clemente, who's a bit weak at her age of 77 due to kidney problems, and my sister Shirley Arquisa, who is always sick due to blood deficiency. Thank you po, and God bless." All your prayers go with me to the Mass tomorrow. Tomorrow, I pray for all your intentions, all of you, especially the sick. And a very, very special place in my prayer now every day is for the OFWs. Sa inyong lahat, sa iba't ibang parte ng mundo, find prayer partners in this, our program, Hope for the Heart. Whoever wants to be great in your community, let him minister to the community. Ito ang inspirasyon ngayong araw na ito. It is only in serving, concrete, simple, down-to-earth service that you find greatness in a person. Kanina, sinare ko ang karanasan ko sa aking mahal na obispo. Isang talagang kung sino nakakakilala sa kanya kay Bishop Antonio Tobias, alam nyo na talagang napaka down to earth, napaka simple at napaka dakilang paglilingkod. At there is greatness there. May malaking respeto namin mga pare ng mga tao sa kanya dahil there is greatness in service. Ngayon, let me share another experience. Nung ako'y sa dating kong parokya sa Holy Trinity Parish, ang PPC, Parish Pastoral Council Chair, was a man that his job, he was a justice of Sandigan Bayan. So, talagang, kumbaga, big boss sa mundo ng justice. No? Justice ng Sandigan Bayan, teacher in several universities, a brilliant person. Ngunit, kung nakita mo siya, si Kuya Boying, ang pangalan niya, Kuya Boying. Si Kuya Boying, kung tawagin namin, ay lagi naglilingkod. Kung hindi po siya na naglalatag ng mga chairs para sa mga meeting, ay naglilinis after ng meeting, nagdadala ng merienda, naghahatid sa mga tao sa kanilang tahanan, at ano-ano pa. Ito isang taong dakila. Dakila dahil sa kanyang humility. Dakila dahil sa kanyang simplicity. Dakila dahil talagang naglilingkod. Dakila dahil hindi ho binubuhat yung sariling bangkito. Hindi ho ipinapahayak kung sino siya. At talagang allergic siya na tawagin mong justice. Gusto niya na, Kuya Boying. Kuya Boying para sa lahat. At nagugulat po yung mga tao nung nalaman nila na siya nga ay justice ng Sandigan Bayan, na siya ay isang dalubhasa sa batas at profesor ng mga universidad. Ngunit kung nakita mo ang kanyang pagkatao, ang kanyang bahay, ang kanyang buhay, simplicity, humility, service. Yan ang ibig sabihin ni Jesus. If you want to be great, serve the community. The best shortcut for greatness is service. Sabi ni Reggie Asauco, "Good evening from Canada, Father. Please bless everyone who's away from home, trying to give a good life to their family back home in the Philippines." You know, Reggie, too bad that the internet isn't good tonight. Kasi I'm sure na napakarami sa inyo ang gustong mag-share sa puntong ito. Dahil yung mga OFWs ay ehemplo dito eh. Kayo ay huwaran dito
na nagsasacrifice para maglingkod sa iba. And how many of you are serving, really serving the community? Hindi lang sa pagdadala ng pera back to your families, but sa pamagitan ng pag-alaga ng mga may sakit sa ibang bansa, pag-alaga ng mga bata na kung saan kayong pumapasok, pag-alaga sa mga kapwa manggagawa. Nung nasa Korea ako, how many times experienced this, no? Mga OFWs, mga foreigner workers na galing sa iba't ibang bansa ay nagtatrabaho sa isang company, halimbawa. Pero pag may sakit, yung nag-aaruga, yung nag-aasikaso, laging Pilipino. Yung mga Pilipino may likas na talagang diwan ng paglilingkod. And I think kaya ay isang lahing dakila. Dakila sa serbisyo, dakilan sa paglilingkod. Ako, I'm sure we all have so many experiences. Yung mga simpleng tao, yung mga nanay na naglilingkod na walang kaano-ano, walang katitulo, hindi ho silang sinasabitan ng medalya, hindi ho silang binigyan ng upuang pandangal. Kumbaga, hindi sila bisita sa mga fiesta sa barangay. Hindi ho silang sinasabitan ng sampagitan pag pumasok sa coronation night ng mga barangay. Hindi po sila pinapalagpakan o pinaakyat sa stage para magbigay ng talumpati. But yon ang dakila. Yon ang totoong dakila, usually yung mga nasa likod. Yon ang talagang naglilingkod. The Lord is telling us today, maaaring nakalimutan ng lahat ang katakilan ng tao naglilingkod, pero hindi kinakalimutan ng Diyos. Sa mata ng Diyos, ang totoong dakila ay yung totoong naglilingkod. Ngayon, tanungin natin si Chef Ernie kung may experience. Ernie, may experience ka ba sa mga tao na pinaglilingkuran ninyo, pero na nakikita mo na sa kanila ang diwa ng totoong kadakilan ng serbisyo? Maaaring sila'y victim, maaaring sila'y nasalanta, pero sila ay naglilingkod din sa kapwang mahirap. Pag itong usapan, mayroon bang mga konkretong tao na dumarating sa isip mo? Ito, Father, nung karanasan last year, nung November, kung saan mag-anniversary din nung sa Bagyong Yolanda. So yung community namin sa Tacloban, dito sa Calvary Hill, meron kasi silang, tinulungan namin sila na magkaroon sila ng livelihood doon sa paggawa ng kandila. At nung dumating po yung bagyo, na isang malakas na bagyo, yung bagyong Lando yata last year nung November, at yung tinamaan talaga ng malakas ay yung isang community namin sa Aurora, sa Kasiguran. Ang una pong ginawa ng mga dito, kasi nag-fundraising sila, yung half ng kanilang kita doon sa ginawang kandila ay i-donate nila doon sa Kasiguran. So ito yung mga taga-Tacloban na talagang sobrang nasalanta sila. Ilan sa kanila ay nawalan ng kapamilya, ng kapatid. Yung isa doon ay 3 yung kapatid niyang nawala. Pero yung talagang yung hindi nila kakilala yung yung taga-Kasiguran, pero yung narinig nila yung bagyong dumaan nga doon, sabi nila na yung pangulo nila si Kuya Danny, yung napakasimpleng tao, na sabi niya i-donate namin nung kalahati nung kita namin doon sa kandila. So parang doon siguro na hindi nila man kakilala yung community doon, yung mga ibang tao doon, ay dahil naranasan nila kung paano din sila naghirap noong dumating nga yung Bagyong Yolanda. Yun siguro yung connection kung bakit na yung kadakilaan nila, yung kababaang loob din nila, gusto nilang tumulong sa mga nasalanta din ng bagyo. Napakaganda, no? Dito namang sa Kulyon, sa bagong experience mo, may livelihood kayo, may housing, sa mga nakasalamuhan mo, mga taga-Kulyon, mga IPs, pag-usapang nito, yung mga dakilan tao dahil talagang naglilingkod lagi. Mayroon bang experience ka? Mayroon kang tao na pag naisip mo, yun laging lumilitaw sa isip mo?
wala akong specific na tao na kasalamuha ko pa, pero yung mismong yung komunidad yung nagtutulungan din. Dito sa Kulyon naman iba yung karanasan namin dito dahil naitayo yung tinatawag naming CLE or yung Kulyon Livelihood Ecosystem. So, tuloy walang particular na tao kundi yung mga communities po doon, may iba't iba silang livelihood, so nagtutulungan. Kumbaga, halimbawa ay doon sa Kawil Tours at saka Hotel Maya kung saan tumulong din po ang SLB doon after nung bagyo ay parang kung merong guest yung Hotel Maya, pwede niyang ipadala doon sa pag-tour sa mga isla through Kawil Tours naman. At kung yung mga communities po na mga mangingisda doon sa Binudak or sa Galok, ito yung mga communities ng mga mangingisda, yung huli po nilang isda ay binibili naman ng Hotel Maya. So parang umiikot po, nagtutulungan sila doon. Wala yung competition na kami lang ang dapat kumita. Kami lang yung dapat makilala sa community. So parang umiikot po doon na ang bawat isa, halimbawa, meron din silang kooperatiba kung saan naman yung mga pangunahing pangangailangan ng hotel. Yung hotel po doon ay parang social entrep po na tumutulong. Yung kita po ng hotel, yun naman po ang itinutulong doon sa Loyola College of Kulyon. Kung saan yung mga anak ng mga taga-Kulyon, yung college doon po na hindi naman, lalong-lalo na yung mga hindi kayang magpaaral, ay doon po sila pumapasok. So umiikot po, nagtutulungan yung community para sabay-sabay po silang umangat. Hindi yung walang kompetensya, wala yung kami lang dapat dito, kundi gusto nilang sabay-sabay at nagtutulungan sila. Siguro yun yung isang nakikita kong kadakilaan ng bawat community doon. Salamat, Ernie. No? Talagang yung experience na ng Ebanghelyo ngayon ay isang katotohanan. No? Kapag hindi ka nag-focus sa sarili lang, in other words, no? Naalala ko yung kanta tuloy. Hindi ako kakanta, huwag kayong mag-alala kasi napakapangit ang boss ko. Pero yung kanta na walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang, no? Parang sinasabi ng Ebanghelyo na isang malaking katotohanan ito. Kapag hindi tayo ay nag-iisip lang para sa sarili, nabubuhay tayo para sa Diyos. Yung pagiging para sa Diyos ay magagawa lamang kapag tayo ay hindi nabubuhay lang para sa sarili. Yung pagiging makasarili, yun ang pinaka-kalaban sa kadakilaan. So yung ang ating ebanghelyo ngayon, yun ang aral ng Panginoong Jesus. Yun ang katotohanan na na-encounter natin ng paulit-ulit sa mga tao na itinuturing nating tunay na dakila, na walang kadakilaang sa ibang lugar matagpuan, kundi sa talagang serbisyo. So mga kaibigan, you can contact us using different media outlet. You can use the internet, use Stream. You can search at www.8trymedia.com and you will find us there. You can watch us live. But also, you can log in on our Facebook page, Almusalita, or using our Facebook page 8trymedia. You can also contact us using text. If you have a Globe number, you can text at 0977-631-0607. If you have a smart number, you can text us at 0949-570-8003. And if you want to call to make a prayer request, to do a live sharing, or to ask for advice and counseling, you can call us at 412-0288. If your cable at home is cable link, you can watch us live in channel 7. And all this
is through the efforts of 8 Trimedia. We are trying to bring the gospel down to earth, to our little personal reflections. Simple reflections, food for the soul, as they said, or as we say here, hope for the heart. So mga kaibigan, your ideas, your thoughts, your sharing is important to us. Do you find that when you serve, you are a better person, you are a greater person? What is your experience of service? How do you serve the community? What are you doing for the community? Babalik tayo sa ilang sandali. Pupunta muna tayo sa ilang commercials, and then sa ilang sandali, babalik po tayo para sa last portion ng ating palatuntunan, Hope for the Heart. 8 Trimedia Pro Incorporated. This is 8-Tri TV. I asked Kevin to throw together maybe a couple of logos for us. Oh. Is it the boobs you don't like? Because I can make them bigger. Somebody's trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones that can save it. Let's go. We need to fight these damn ghosts. That is a deadly high five. Don't piss off the ghosts. Really? That's Jason Bourne. Why would he come back now? I know who I am. I remember everything. Remembering everything doesn't mean you know everything. Tell me. The world is at war. We need the perfect weapon. balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Narito na ang inyong inspirasyon, solusyon sa inyong problema at pag-asa anuman ang kabigatan. Si Father Luciano Filoni dito sa Hope for the Heart. Ayan mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunang Hope for the Heart. Ang usapan natin ngayon ay ang kadakilaang ng serbisyo. Sabi kasi ni Jesus, if you want to be great, you have to serve the community. A very simple, very practical, very down-to-earth advice. If you want to be great, serve the community. We have a comment here from Chris from Camarin. Sometimes, without the freedom of forgiveness, we will end up serving for the wrong reasons, trying to earn the approval of others, trying to run away from your pain, trying to remedy your guilt, trying to impress God. Service motivated by these illegitimate reasons is bound to leave us burned out and bitter in the end. We are not saved by serving, but we are saved
for serving. God bless to all. Salamat, Chris, for that beautiful reflection. No, we are not saved rather by serving, but we are saved for serving, and we are saved by the Lord so that we can serve. We can serve others. Service kasi always will bring you out of yourself, and I think that's the beauty of service, that it becomes a medicine to self-centeredness, a medicine even if you start serving for the wrong reason. Kasi ang Diyos nating magaling po yan eh. Hindi siya nakihintay na lahat ng ating motivation sa umpisa ay malinis, busilag, malinaw, banal. Kasi kung maghihintay siya doon, patay. Wala yatang maglilingkod. Alam ng Panginoon na service many times start with nakahalo, no, yung mabuti at yung maka-Diyos, maka-komunidad at makasarili, nakahalo po dyan, no? It sometimes is when a person is down but decides, maybe if I serve, I can find meaning to my life. Sometimes by doing so is looking for herself or himself. At ginagamit ng Diyos ang hindi anong kabanal o kaperpekto na kadahilanan upang yung tao na yan ay nailapit sa Kanya. Service becomes an instrument of God to touch our hearts, and an instrument of God to touch others' hearts na ginamit ang ating sariling buhay. Kaya, you don't have to be perfectly guilty-free or perfectly, totally selfless. Or you don't have to be totally God-motivated to serve. Basta mag-serve ka, and all these things will come. Little by little will come unto you. Sabi ni Pinky, still watching, Father. Mahina po yung net. Yes, talagang tonight is really super mahina. But thank you, Pinky, for still watching. And Dominica Katakutan, good evening, Father. Good evening to you. So ngayong gabi, we bring home a beautiful lesson that it's possible to be great by simple means of service. Hindi naman kailangan malaking serbisyo. Ang kailangan ay tunay, konkreto, totoong serbisyo. Serbisyo sa kapwa, serbisyo sa Panginoon. Muli, sa ating mabuting kaibigan, si Brenda, na nagdiriwan ng kanyang kaarawan ngayon. Ito ang pagbati sa iyo. Ate Brenda, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, Ate Brenda, happy birthday mula sa buong family ng Our Lady of Lourdes Parish Community. And to Reverend Marvin, na nagdiriwan ng kanyang first year anniversary sa Deacon, and lumalapit sa araw ng kanyang ordinasyon sa December, isang pagbati mula sa buong pamilya ng Almu Salita. Congrats, Rep. Ayan, nakarami na. Talagang standing ovation. So mga kaibigan, ito po yung ating baon ngayong gabi. No? Bago matapos ang ating araw, when you serve, you become a better person. You become a greater person. You become a happier person. So bago matapos, let me ask the last question to Chef Ernie.
totoo ba ito, Ernie, yung sinasabi ko at ine-echo sa ebanghelyo ng araw na ito, na the more that you serve, the happier you become? Totoong-totoo po yan, Father, at talagang sa ngayon po ay damang-dama ko yung gano'n na kakaibang kaligayahan sa buhay ko. Last question. The happiest moment while serving God, while serving the people, ano ang pinaka-memorable sa lahat ng experiences mo while serving na talagang feel mo yung fulfillment sa buhay? The moment na may isang matanda, isang nanay na parang yung passion niya rin sa pagluluto ay noong dinalaw ko siya na kasi parang na inatake siya at ilang linggo na nasa ospital at ilang beses na pabalik-balik ako sa Tacloban, pero nung nagkaroon ako ng pagkakataon na dalawin sa bahay nila kasi siya yung lagi kong madalas dalawin kapag pumupunta ako sa kanila noon. Talagang yung parang iba yung nakita ko sa kanya nung nakita niya ako, na talagang wala man akong dala. Hindi naman ako nagdala ng kahit ano, basta dinalaw ko lang sa bahay niya. At nung nakita niya ako, yung iba yung tuwa niya. At doon ko naramdaman din na iba talaga din kahit wala kang dala, wala kang yaman. Basta pag dumalaw ka ng may sakit na merong sinasabi sa yung puso, ay talagang siguro doon po yung ano. Salamat, Ernie, no? Malaking katotohanan ng pinaka-regalo ay ang presensya, no? Pag tayo ay nagdadala ng sariling presensya at andyan tayo bilang kaibigan, andyan tayo para makinig, para makidamay sa isang tao, tayo naging ang regalo, tayo naging ang biyaya, tayo naging ang paraan ng Diyos para yung tao na yan ay nakaranas ng presensya ng Diyos. And yun siguro ang puso ng kadakilaan na nasa paglilingkod. When you, by simple serving, you become an instrument of God. Pasalamatan natin ngayon ang ating panauhin sa gabing ito, si Chef Ernie Taisa. Sa isang linggo ng Hope for the Heart is the first time that we have a guest. But we will have again on Friday 3 special guests. Pag-uusapan natin ay secret. Ikukwento ko ng unti-unti. Pero ngayon, dahil sa paglilingkod ang usapan, si Chef Ernie ay isang mabuting ehemplo na kung paano ang paglilingkod ay naging bukal ng kagalakan. Maraming salamat, Ernie, at sa lahat ng kasama sa Simbahan Lingkod ng Bayan. Maraming salamat, Father, at binabati ko yung mga kasamahan ko sa Kulyon, sa yung buong CLE, yung Kulyon Livelihood Ecosystem, at yung mga kasamahan sa SLB din. Ayan, maraming salamat. And couple of greetings before we go to a song. Si Boyet Malyari, good evening, Father, from Australia. Please pray for Rodel Oligario. Nasa ICU po siya. Yes, Kuya Boyet, praying for him. Sabi ni Taming Candia, good evening po, Father. Please pray kay Mila May Vidal. Nasa ICU sa Israel po. So, si Rodel ay nasa ICU in Australia and si Mila ay nasa ICU in Israel, and we pray for them tonight and tomorrow in our Mass. Bago matapos po ng ating palatuntunan, pakinggan po natin isa pang kanta, and let this be our way of finishing our beautiful reflection today, how service make us great in the eyes of God. Burning bright for you. It's everything that I desire.
Meron tayong texter dito. Bago matapos, basahin po natin ang kanyang mensahe. Sa pagsiserve sa school man, sa simbahan, sa pangaraw-araw na buhay, or rare chances of being a great help to others. Yes, I feel better and greater na kahit po sa simpleng paraan, sa maliit na ginagawa ko, may mga tao napapagaan ang loob at nagiging hawaan. Pero Father, paano po ba maiwasan na ang pagsaserve sa kapwa kahit sa church po, hindi iniisip ang sariling kadakilaan, na lahat po ng tulong ng ginagawa para sa iba at sa Diyos at hindi para sa sarili? Well, again, I think yung serbisyo ay isang ehersisyo din. Kung matuto kang tumugtog ng piano, sa umpisa hindi ka masyadong mahusay. Sa katagalang ay gagaling ka. Kung ikaw ay natututo mag-drive ng kotse, sa umpisa medyo dahan-dahan, hinay-hinay, pero sa katagalang nagiging parang automatic. Serving people is like that. Sa umpisa ay halo-halo ang mga dahilan. You want to appear, you want to make an impact, you want to please God, you want to feel good. In other words, maraming self-centered reasons to start serving. But if you continue serving, kahit darating ang pagsubok, walang papalagpag, walang papansin, o yung tao ay naging ingrato tuloy, pero tinutuloy mo ang paglilingkod, then start to get purified. And then it gets better. Just keep serving. And service itself will renew itself. At magiging dalisay, malinis, at kalugot-lugot sa Diyos. Mga kaibigan, tapusin natin ang ating araw, ang ating palatuntunan ngayong gabi sa pamamagitan ng panalangin. Samahan niyo ako sa pagdarasal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat po na ipinakita mo sa amin ang daan tungo sa kadakilaan. Salamat, Jesus, na binigyan mo kami ng pakakataon maging dakila sa pamamagitan ng serbisyo. Tulungan mo kami maglingkod ng tunay na simple na praktikal sa aming pang-araw-araw ng buhay. Hindi lang sa sarili o sa sariling pamilya, kundi pati sa aming komunidad. Pagpalain mo ang aming Pangulo, si Presidente Duterte, Panginoon, sa lahat ng magandang balag niya para sa Pilipinas. Pagpalain mo at gabayan ang lahat na naglilingkod sa bayan at sa simbahan. Pagpalain at ingatan, Panginoon, ang lahat ng leaders na laging ang tunay na kapakanan ng komunidad ang hahanapin at hindi ng kanilang sarili lamang. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa iyo, Panginoon, kasama ang lahat ng intentions na nabasa po namin ngayon, lahat ng intention na lahat na nakikinig sa palatuntunang ito ngayong gabi. Lahat na ito'y hinihiling namin sa iyo na nabubuhay at naghaharing ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat at see you tomorrow for another edition of our program, Hope for the Heart. Tri-Media Pro Incorporated. This is 8Tri TV. Tag-ulan na naman.
Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan.